Sige po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Sa ngalan ni Allah ang maawain, ang mahabagin, ang pagpupuri ay para kay Allah lamang. Pinapapurihan natin siya, inaasahan, hinihinga ng kapatawaran at sa kanya tayo nagbabalik loob. Tayo magpakubkob kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kalaswaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay wala nang makapagliligaw pa sa kanya, at sino man ang pabayaang maligaw ni Allah ay wala nang makapaggagabay pa sa kanya. Next slide po siya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tayo sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah, na walang kaparis, hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaanak, at sa kanya ay walang katulad. Next slide po siya kana. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Tayo din ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at kanyang sugo. O Allah, ay pagkaloob mo po ang kapayapaan at iyong biyaya kay Propeta Muhammad at sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasamahan ng sama-sama at sa mga taong tumatahak sa landas o kaparaanan ng kanyang iniwan hanggang sa huling araw at pagkatapos. Next slide po siya kana. Noong nakaraang linggo, tumalakay tayo at dumako tayo sa isa pa sa dakilang pangalan ni Allah na tinawag natin bilang Al-Mutakabbir. Sabi natin, ang kahulugan nito, ang maan nito sa lingwahe ay ang siyang mayabang. Dahil tunay naman na siya ang pinagmumulan ng lahat ng uri ng kapangyarihan at lahat ng uri ng lakas. Kaya siya lamang ang may karapatan na magyabang at magmalaki. Next slide po siya. Nagbigay tayo ng halimbawa ng mga taong nagsihambog at nagsiyabang na hinamon ang pagiging al-qawi, ang malakas, ang al-matin, ang matatag, al-aziz, ang makapangyarihan, at ang al-mutakabbir, ang mapagmataas, o sabi natin, ang siyang may karapatan magyabang. Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide pa siya kana. Binigay natin halimbawa nung nakaraan, si Faraon o si Pharaoh o si Paraon, sumpainawa siya ni Allah, na nagsabi at nag-angkin na siya daw ang Panginoong kataas-taasan. Pakibasa po siya kana. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Sinabi niya lang katastasan bilang pagbabalita sa atin sa ginawa at sinabi ng hambog na taong ito. Sinabi niya, kaya tinipon niya ang mga tao sa kanyang nasasakupan at siya ay nanawagan at nagsabi, ako ang Panginoon ninyong kataas-taasan. Next slide po siya. Yan, natutunan natin na dahil sa pagiging hambog at mayabang na Faraon, ay nilagay siya ni Allah sa sitwasyon na kahiyahiya. Nakita ng kanyang mga kawal at ng mga angkan ng banong Israel o angkan ng Israel na wala siyang magawa. At siya at ang kanyang mga kawal ay tinabunan at tinangay ng malalaking alon. Walang nagawa ang kanyang yaman. Walang nagawa ang kanyang posisyon bilang pinuno ng ilog Nilo. At walang nagawa ang kanyang angkin na siya ang Panginoon ng kataas-taasan nang siya ay sunduin ng anghel ng kamatayan. Next slide. Okay, basta na. الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأتبعوهم مسرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Sabi niya lang katastasan at nang ipinahayag namin kay Moises o kay Musa at inutusan namin siya na paluin mo ang dagat na gamit ang iyong baston. Sabi sa ulat, sabi sa aya,
at ito nga'y nahati at nagiwahiwalay na parang mga dakilang bundok. Pinaabot namin ang mga sumunod na grupo sa Faraon at ang kanyang mga kasama sa lugar at sinagip namin si Moises at sino mang kanyang mga kasama. At pagkatapos ay nilunod namin ang iba sa kanila ang kampon ni Faraon. Next slide po siya. At sabi nga natin, nang sila ay tabunan ng dagat, inanod ang kanilang mga kalesa at kabayo, wala nang nagawa si Musa, kaya ito ay nagsimula ng lumubog sa ilalim ng dagat. Yung masailo issue na tinalaki natin noong nakaraan, na katanungan, pahalas ng Faraon, qabl al-gharqahu, sabi doon na si Faraon ba ay tunay bang nagsyahada bago siya malunod o bago siya mamatay? Next slide po siya. Pakibasa pa siya ka na? فلما أحط الموت بطاغية من كل مكان وتخاطفته لجوج البحر وأمواجه. Sabi din, nang parating na yung kamatayan at nakita niya na ang bubunot ng kanyang kaluluwa. Habang nasasaksihan niya na isa-isa ng tinatangay ayon kay Shakhstan Bitemiya, na tinatangay na ng alo ng dagat ang kanyang mga sundalo at kanyang mga kalesa. At ang mga alo ng dagat ay pumapasok na o simula nang pumapasok sa kanyang bibig, at tiyak na ang dakilang pagkalunod niya. At hindi niya na kayang takasan ang pagdating ng kamatayan. Sabi nga sa ulat, ayon sa mga mu'arrikin o mga historian, na nagsyahada si Faraon. Next slide po siya. Pakibasa po siya ka na? قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Sinabi ni Allah ang katastasan bilang pagbabalita sa atin, sinabi niya o sinabi ng Faraon, naniniwala na ako na walang Diyos maliban sa pinapaniwalaan ng angkan ni Israel at ako ay kabilang o bumilang sa mga Muslim. Matagpuan natin sa Kabanata Yunus. Next slide po siya. At sabi natin, ito ang patunay sa Quran o sa aya ng Quran, sa aklat ni Allah, na si Faraon, ang pinakamasamang tao, ang pinakahambog na tao, ang pinakamushrik na tao na nabuhay sa balat ng lupa, ay tunay ngang nagsyahada at sumaksi sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit alam natin, ito ang aral sa isang taong hambog at nagyabang, na tanging si Allah lamang ang may karapatang magyabang, na dapat si Allah lamang ang mayabang, dahil simpleng wala tayong lakas, hindi tayo matatag, wala tayong kapangyarihan. At sinabi nga natin noong nakaraan, hindi tinanggap ang syahada ng Faraon dahil pinahuli niya ang lahat at inuna niya ang kanyang kayabangan. Next slide po siya. Isa pang halimbawa natin binigay noong nakaraang talakayan, na sinabi natin noong 19th century, ay meron ding nagyabang at nag-angkin na isang Britanong naval engineer na si Thomas Andrews Jr. Siya ang utak at pasimuno ng pagtatayo ng sasakyang pandagat na kanyang tinawag na unsinkable o di lulubog o di daw kayang palubugin kahit ng mga higanting alon. Ito ay tinawag niya o binigyan niya ng katawagan, pangalan bilang Titanic. Next slide po siya. Sabi natin, ang unang paglalayag nito, ang Titanic, sabi nga ng mga mu'arrikin, ang pangalawa mula doon sa tatlong barko na karagdagan, sabi nga natin na mayroong mala Olympic size o napakalaki na ginawa para sa kumpanyang White Star Line mula sa bansang Britanya o United Kingdom. Ito ay tinayo, sinabi natin, sa Harlard and Wolff Shipyard sa Belfast sa UK, at ito ang pinakamalaking barko na nakalutang noong kanyang kapanahunan noong 1912. At ito ay pumasok sa serbisyo at sinimulang daungan at sakyan ng mga tao. Next slide po. Sinabi natin, ang Titanic ay naglayag sa unang panahon ng Abril Agis 1912 o April 10, 1912. Sa ilalim ng pamumuno ni Kapitan Edward John Smith. May lulan o sakay itong ayon nga sa ulat o sa rehistro
na mayroong 1,500 na lulan o sakay itong barko. Nasa kabuuan anya, ang higit na taong nakasakay dito o nakalulan dito ay 2,224 o 2,224. Kasama na dito sa bilang na ito ang kapitan at ang kanyang mga manggagawa sa loob ng barko. Sabi na umalis ang barko mula sa pier sa Hampton, England, papunta sana sa New York ng Amerika. Next slide po, sir. Ngunit noong April 15, 1912, pagkaraan lamang ayon nga sa mga Muariki na higit kumulang na 3 araw na paglalayag, ay bumangga sa isang malaking bloke ng yelo o iceberg ang barkong Titanic na nagresulta ng trahedya ng pagkamatay na higit kumulang ayon sa ulat na 20,000 na katao na nakasakay dito. Isa ito sa pinakasikat at tanyag na sakuna sa karagatan ng modernong kasaysayan. Next slide po. Ayon pa nga sa datos, na ang mga lifeboat na mayroon ang Titanic ay may kapasidad lamang para sa 1,178 o 1,178 na katao na halos kalahati lamang ng bilang ng mga tao na nakasakay sa barko. Ito, umano ayon sa Muarrikin o sa mga historian, na dahil sa inakala nila na ang barkong Titanic ay hindi kayang lubugin o hindi lulubog. At sinabi pa sa kasaysayan na si John, o mas kilala bilang sa tawag na si Sir John Jacob Astor de Port, ang isa sa pinakamayamang tao noong kapanahunan niya, ang isa sa mga namatay sa paglubog ng Titanic. Sinabi nga sa ulat, maging ang kanyang kayamanan ay walang nagawa para iligtas siya sa trahedya ng kamatayan. Next slide po siya. Sinabi din sa ulat na bandang 2:20 ng madaling araw, 2:20 a.m. No? Ng madaling araw, April 15, 2012, ang barko ay nahati sa dalawa at lumubog nga sa pusod ng dagat. Higit kumulang, ayon sa mga historian, na ito ay 400 nautical miles mula sa karagatan ng Newfoundland, Canada. Sinabi pa nga sa datos na ang huling buhay na nakaligtas sa trahedya ng paglubog ng barkong ito, ng Titanic, ay si Melvina Daan na noon ay 2 buwan pa lamang. No? Sabi nga natin, pinalawanan natin kung bakit siya nabuhay dahil sumakay siya sa lifeboat at dinaganan siya ng mga tao para manatili siyang mainit at hindi magyelo sa lamig. At sabi nga ng ulat na siya ay namatay noong 2009 sa edad na 97 taong gulang. Kaya sa ngayon ay wala nang buhay na nakaligtas na sumakay o dumaong sa barko ng Titanic. Next slide po. Sinabi natin ang dakilang aral na iniwan sa atin ng pangyayari sa kasaysayan na dahil daw sa ang mga tao ay hindi immortal, walang kapangyarihan, walang lakas na tulad ni Allah, kaya sila ay hindi magtatagumpay. Bunga ng kanilang kayabangan at kahambugan ay pinakita sa atin ni Allah na si Allah lamang ang Al-Qawi, ang malakas, ang Al-Matin, ang matatag, ang Al-Aziz, ang makapangyarihan, at Al-Mutakabbir, ang siyang may karapatang magyabang. Next slide po siya. Pakibasa po siya kana. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Sinabi na lang katasasan at si Allah, siya lamang mayaman. Lahat tayo ay pulubi o dukha sa paningin ni Allah. At kung tayo ay tatalikod sa Islam, paalala to sa atin, banta ni Allah, no? Kung tayo tatalikod sa Islam, papalitan niya tayo ng ibang grupo ng mga tao pagkatapos hindi natin sila katulad. At ayon nga sa tafsir na Imam Sa'di rahimahullah, ipapalit sa atin ni Allah ang taong mas higit na umaalala kay Allah, mas higit na nagmamahal kay Allah, mas higit na nagmamalasakit sa kanyang relihiyon. Kaya hindi dapat ipagyabang, ipagmalaki ng tao na siya yumakap sa Islam, siya ay malaking kapakinabangan ng mga Muslim. No? Subhanallah, hindi tayo kailangan ng Allah. Bilang pagpapatunay maging si Faraon at ang may-ari ng Titanic na ito. Pinatunayan ni Allah subhanahu wa ta'ala na lahat sila, lahat tayo ay mga dukha sa kanyang paningin. At panilalawanag natin kung bakit. Dahil simpleng wala sa ating mga kamay ang kapangyarihan at lakas at pagiging matatag na para pigilan ang sakuna at pagdating sa atin
ng kamatayan. Next slide po, Sheikh. At inshallah sa hapong ito at sa umaga naman dyan sa inyo sa Middle East, no, ay itutuloy natin ang pagtalakay sa mga pangalan pang magaganda ni Allah, at ito ay ang Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Next slide po, Sheikh. Pakibasa po, Sheikh, na. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sinabi na lang kasasaasan, siya si Allah, ang manlilikha, ang tagapaglalang, ang nagbibigay ng anyo o itsura sa atin. Sa kanya ang pangalang magaganda. Umupuri sa kanya ang anumang nasa kalangitan at anumang nasa kalupaan. Siya ang makapangyarihan, ang matalino. Matagpuan natin sa Kabanata Al-Hajj, chapter 59, verse 24. Next slide po siya. Pakibasa po siya na. قال إمام السعدي قال الله والله الخالق أي هو المنفرد في خلق لي جميع المخلوقات. Sabi natin, Assalamualaikum. Parang nawala. Yan. Sinabi niya lang katasaasan, siya, si Allah, ang manlilikha. At dito sinabi ni Imam Sa'ad rahimahullah sa kanyang tafsir, narinig tayo sa kadnan, parang naputol yung ating Alhamdulillah, nadinig po. Kanina lang naputol, Ustaz. Sheikh. Ngayon okay na po. Okay na, Ustaz. Okay na. Kanina nawala kayo. Nawala. Sandali po Pero ngayon okay na. Alhamdulillah. So, sinabi ni Imam Sa'ad rahimahullah sa kanyang tafsir, sabi ni Allah, wa huwa khaliq, no? Sinabi ni Allah na siya ang al-khaliq. Ang kahulugan ayon kay Imam Sa'di na siya ang nag-iisang lumikha sa lahat-lahat ng sang kalikaan. Sabi pa ni Allah bilang isa sa kanyang mga pangalan, next slide po, Sheikh. Pakibasa po. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب. Sinabi na lang katasaasan, katunayan na sa kanyang paglalang ng mga kalangitan at kalupaan sa pagpalit ng mga araw at gabi ay mga tanda sa mga taong nais umunawa o sa mga taong nakakaunawa. Ito makita natin sa Kabanata Ali Imran, chapter 3, verse 190. Next slide po siya. At sinabi pa ni Imam Sa'ad rahimahullah patungkol sa Al-Bari, no? Pakibasa po siya kana. قال إمام السعدي قال لا الباري أي وبراء وحكمته جميع البرية. Ayon kay Imam Sa'ad rahimahullah, nang sabihin daw ni Allah na Al-Bari, ang kahulugan nito na ito na isa sa mga magandang pangalan ni Allah na ang kahulugan, nag-iisang lumikha at naglalang, sinasabing ito ay ikinakabit. No? Ito ay may kinalaman, ayon kay Imam Sa'di, kadalasan sa paglikha niya ng may buhay. No? Al-Bari. No? Kasi yun yung pagtukoy niya na nililang mula sa wala patungo sa isang bagay na may buhay. No? From nothing into being. Sabi ng ibang mufassirun. Next slide po siya. والدليل قول الله تعالى pakibasa siya kana. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Sinabi niya lang katasasan, tunay na silang mga nagsiwalang paniniwala mula sa samahan ng aklat, mga Hudyo at Kristyano, at mga nagtambal sa pagsamba,
ay sa impyernong apoy mananahan doon. Sila ang mga masasamang nilalang, syarrul bariyah. Tunay na silang mga naniwala naman at gumawa ng kabutihan. Sila ang mga mabubuting nilalang o khairul bariyah. Na dito na kung saan makikita natin ng isa sa mga pangalan ni Allah, no, ang Al-Bari. Na tinukoy ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairul bariyah, mabuting nilalang. Syarrul bariyah, masamang nilalang. Na kung saan dito nagmula ang pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na Al-Bari. Next slide po siya. At patungkol naman sa kanyang pangalan na Al-Musawwir, dito sinabi ni Imam As-Sa'di, pakibasa po siya kana, no, sama. الإمام السعدي قال له المصور أي وصوره بإنكامه وحسن خلقه جميع القانيات. Sabi ni Imam As-Sa'di, nang sabihin ni Allah na Al-Musawwir, kahulugan, siya ang nagbigay ng hugis, siya ang nagbigay ng anyo, siya ang nagbigay ng larawan, itsura sa kanyang mga nilikha. Kaya dahil lalaki kami, babae kayo, dahil si Allah ang Musawwir. Next slide po, Sheikh. Pakibasa po, Sheikh, na? قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. Sinabi niya ng kasasasan, siya ang nagbigay ng anyo o itsura sa atin mula sa sinapupunan ng ating mga ina kung paano niya naisin. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit, sabi nga ng ibang mga mufassiron, ibang mga scholar, na ang mga ilong natin magkakaiba. Merong mga ilong na kala mo parang Eiffel Tower, yung iba parang Bulkang Mayon, yung iba naman parang nasagasaan ng pison. Huwag kayong magtaka dahil si Allah ang Musawwir, siya ang nag-anyo kung paano yung ilong natin o kaya yung mata natin na parang alikansya, na napakaliit, na parang huhulugan ng barya. Yung iba naman dilat na parang halos lumuwa ang mata. Huwag kayong magtaka dahil si Allah ang Musawwir, ang nag-anyo sa atin kung paano at ano ang ating itsura ngayon. Next slide po siya. Pakibasa po siya kana. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. Yan, sinabi niya lang katustasa at katunayan, nanlilalang namin kayo, tinutukoy dito si Adam alayhisalam. Pagkatapos ay inanyuan niya si Adam alayhisalam. At sinabi namin sa mga anghel na magpatira pa sila kay Adan. Ito ay bagay na pagpapatunay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil siya ang nagtatangi at nag-aangkin ng katangingang Al-Musawwir. Siya rin po ang nagbigay ng anyo kay Adam alayhisalam. At ayon nga sa ulat, no, na ang kagandahan ni Yusuf alayhisalam ay ikasampung bahagi lamang ng kagandahang lalaki ni Adam alayhisalam. Dahil si Adam alayhisalam ang pinakamagandang anyo ng itsura ng taong lalaki sa balat ng lupa. Ito ay dahil sa pag-aanyo sa kanya ni Allah kung paano niya naisin. Next slide po siya. Ayan, pakibasa mo siya kana. هذه الأسماء المتعلقة بالخلق والتدبير والتقدير وأن ذلك كله قد انفرد الله به لم يشاركه في مشارك. No? Ano mali yung sabi ni Allah. Kaya hindi pwedeng makihalo ang gustong tumambal. No? Sabi nga ni Imam As-Sa'di na ang pangalang ito, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ay magkakaugnay. Meron siyang kinalaman. Hindi pa natin isinama dito ang Badi'us Samawati wal Ard. Inshallah, next week natin talakay. No? Na kung saan magkakaugnay ito, may kinalaman to lahat sa isa't isa. At ito'y bumabalik at babalik sa katangian ni Allah bilang Al-Khaliq, na siya namang tagapaglalang, na kung saan si Allah din ang namamahala at nagtatakda kung paano niya naisin. Pagpapatunay sa atin na si Allah ay walang kaparis at nag-iisa bilang tunay at tagapaglalang na Diyos. Next slide po siya. Sa ating kapanahunan, ang mga tao ay lumilikha din na ayon sa kanilang kaisapan at kakayahan. At ang kanyang mga kapwa-tao o tayong mga tao ay lubos na napapahanga. Ang iba pa nga sa atin ay natutulala. Ang iba ay tulo pa ang laway dahil sa pagkakabigla at naisip na paano kaya ito na-invento.
Paano kaya ito nagawa? Next slide po, sir. Tulad na lamang ng cellular phone o iPhone, no? Na siya naman talagang pinatutulo ng laway ng mga tao at pinangangarap gabi at araw at pilit na pinag-iipunan para magkaroon, no? Subhanallah. Itong cellular phone o iPhone, no? Paglipas ng panahon ay paliit ng paliit at panipis ng panipis ang cellphone. At mashallah, nagiging lalong high-tech, no? At mas humahanga ang tao dahil sa mga binibigay na performance ng cellphone na ito. Ang mga tao ay humanga ng husto. At ang iba, sabi nga natin, ay jaw-dropping, napapanganga, no? No? Subhanallah, sa paghanga sa makabagong imbento na ito. Next slide po, sir. Ganun din ang eroplano. Nang ito ay unang maimbento na tanging isang tao pa lamang ang maaaring sumakay. Ngunit sa paglipas at paglipas at paglipas ng panahon, halos libong tao na ang pwedeng sumakay at komportable ang kanilang kalagayan. Habang kumakain, ang iba naman natutulog, ang iba naman naliligo, no? Sa toilet ng eroplano, at ang iba naman ay sadyang nakakuyukot at nanonood ng paborito nilang palabas. Next slide po siya. Ngunit kung ating iisipin sa ating mismong bahagi, sa ating mismong katawan ng ating pagkatao, ay meron pong nilikha si Allah na kahit magpasa hanggang ngayon, ay hindi kayang pantayan at hindi kayang lagpasan. Next slide po siya. Ay, basa ba siya ka na? قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. Sinabi na lang katasasan at sa kalupaan ay may mga tanda para sa nais makasiguro. Tingnan niyo lamang ang bundok. No? Hindi niyo ba naisip kung paano naging lambak o mataas na lupa ito? At sabi pa ni Allah, at sa inyong mga sarili, hindi ba niyo nakikita? Subhanallah. At sa kalangitan, ang inyong biyaya na anumang ipinangako sa inyo tulad ng ulan. No? Sabi nga natin, yung bituin, hindi alam ng tao kung bakit siya patuloy na kumukuti-kutitap. Wala namang baterya. Wala namang Meralco sa langit. Pero ba't umiilaw? Next slide po siya. Para mas lalong maunawaan kung papaano ang pagiging dakila ni Allah sa pagiging kanyang Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, ay ating talakayin ang sinabi ni Allah sa bersikulo na tanda mula mismo sa ating mga sarili. Wa fi anfusikum afala tubsirun. No? Tingnan niyo na lamang yung sarili niyo, huwag na kayong lumayo. No? Subhanallah. Kinakahangaan natin yung imbento ng kapwa natin tao na nagkakasakit at mamamatay din. Samantalang ang mga tanda na kahanga-hanga ay mismo nasa ating mga sarili. No? Next slide po siya. Una, ang utak ng tao. No? Ang utak ng tao, ang sentro ng pamahala ng buong katawan. Alam niyo ba ito? Isang organo na animoy piraso na malambot na taba. Kung bubuksan niyo yung bungo niyo o kaya makakita kayo ng bungo, halimbawa may nag-o-opera, manood kayo sa YouTube, makita niyo yung ulo. Kapag biniyak siya, tinanggal yung bungo, makikita nyo mayroong malambot na parang taba. No, na protektado siya ng bungo. Ito ang tinatawag nating utak na siyang kumukontrol sa pag-iisip, memorya, emosyon, pakiramdam, paggalaw ng katawan, at iba't ibang tungkulin na gumaganang kusa o automated automatic na pagkilos na organo ng katawan. Tulad na lamang ng paghinga nyo, no? Kahit tulog kayo, humihinga kayo. At ganoon din ang tibok ng puso. No, tuloy-tuloy siya kahit natutulog kayo, no? Tumitibok, yung alam minsan tumitibok siya sa maling tao. Next slide po siya. Yan. Sabi natin, ang komposisyon ng utak kung ating pag-aaralan, subhanallah, hanggang ngayon, sabi nga natin, ang unang scientifico na nais dumiskubre nito, namatay at namatay na lang, hindi niya pa naresolba ang hiwaga, no? Sa galing ng pagkakalikha ni Allah sa utak. Sinabi ng mga dalubhasa na ito ang pinakakomplikadong instruktura sa buong katawan natin. No? Mas complicated to sa puso at pakiramdam nyo. Mas complicated ito sa inyong baga. Mas complicated to sa mga ugat sa inyong katawan. Sabi nga, kung saan ang panlabas na patong nito, tinatawag natin na cortex, no? Ay, kung titingnan nyo, para siya meron siya parang tupi-tupi, no? Parang pinagdikit-dikit na pagpatong-patong, no?
At ang mga lambak o yung pag-ambok niya sa ulo, no, yung pagtaas ng lawak, ay mas mataas ang senyales nito na kanyang tungkulin o trabaho. Kaya siya mas taas na lambak, bakit siya parang alon-alon, ambok-ambok? Kasi ayon sa mga scientifico, ang trabaho niya mas malaki. Next slide po, sir. Sinabi pa ng mga scientifico na ang utak ng tao ay binubuo, alam nyo ba, 60% nito ay taba. No? Hindi siya laman, taba. Na may tubig, protina, at asin. Na ayon pa sa mga scientifico, ito'y binubuo ng 100 billion na neurons. Alam mo yung neurons, para siyang wire. No? Maliliit na ugat, para siyang wire. Kumbaga sa makina, kumbaga sa electronic. No? Meron siyang 100 billion na neurons. Ang ibang neurons hindi kita ng mata. No? Napakaliit ng mga ugat nito upang kung saan ano ang trabaho niya para dito gumapang yung signal mula sa iba't ibang bahagi ng inyong organo ng katawan, ng dila, ng balat, ng mata, ng ilong, ng tenga at iba pa. Next slide po siya. At ayon ba sa mga dalubhasa, na alam nyo ba na ang timbang ng utak, ayon sa mga scientifico, ng isang taong higit kumulang ay 3 libra lamang, 3 pounds lang, na 1.4 kilogram, ika nga, sa kilo, kung kiluhin. Ito ay para do sa taong husto ang edad, na ayon pa nga sa mga scientifico, na ang pag-develop ng utak mula bata, nagsisimula siya sa 1 taon hanggang 25 years old. After mo mag-25, tumitigil na siya sa pag-develop. No? Subhanallah. At higit kumulang na 2% lamang ito ng bigat ng ating buong katawan. Kung 70 kilo ka, sabi nga natin, 2% lang nito, yun lang yung bigat ng utak mo. Next slide po siya. Pero siya yung pinaka-komplikado sa lahat ng operation unit ng ating katawan. No? At sabi na nga natin, ang paglaki at pagtubo ng utak, tumitigil to sa panahon na umidad kayo ng 25 years old. At ayon pa sa mga tagapagsuri, no, kapag ang bata ay umidad na sa 1 taon, no, makikita nyo yung bata nagsisimula ng gumawa, magsalita ng mga bagay na mayroong kakulitan, no, nagsisimula ng magsira sa bahay kasi nagsisimula ng dumidevelop yung kanyang utak. At titigil yan kapag 25 years old na kayo. Ibig sabihin, bulog na kayo, no? You are responsible for your own. Anumang tama at gawing mali mo, no? Hindi mo na pwedeng i-blame, sabihin mo, ang nanay ko, tatay ko, ikukulong ka na. No? Subhanallah. Next slide po. Sabi nila, ano-ano ba ang mga pangunahing bahagi at tungkulin ng utak ng tao? No? Ayon sa mga scientifico, mga dalubhasa, na ang utak ng isang tao ay binubuo ng cerebrum, lobes, o sabi nga sa Espanyol, lobes, cerebellum, at brainstem. No? Huwag kayo masyadong hindi science ang ating topic. Pinapaunawa lang natin ito sa inyo para bago kayo humanga at mag-draw job, ngumanga, at bago kayo maglaway sa imbento ng tao, tignan nyo muna yung sarili nyo kung paano kayo nilikha ni Allah. Next slide po siya. Sabi natin, ano ba yung cerebrum? Sabi ng mga scientifico, ito yung pinakamalaking bahagi ng utak ng tao, which is 1.4 kilogram lang. Pero yung the bigger part nito, tinatawag siyang cerebrum. No? Na kung saan nahahati daw to sa 2 bahagi, kaliwa at kanan. Kaya sabi natin, kapag naging blanco yung isa nito, halimbawa sabihin natin, yung kanan na blanco, napaparalyze yung kaliwa. Kung halimbawa nagblanco yung kaliwa, napaparalyze yung kanan. Pero usually, kanan ang nabablanco, kaya napaparalyze yung kaliwa ang part ng tao. No? Ganito kahalaga itong cerebrum, no? Na kung saan ito ay responsable sa tao para siya ay mag-isip, para kayo ay matuto, makadama, makapagsalita at kusang gumalaw. Kaya sabi natin kapag nagblanko siya, di ba, na-stroke yung tao, hindi siya makapagsalita. At alam natin, ang may problema dito ang ating cerebrum. Next slide po siya. Ganun din naman ang lobes o yung lobe sa Espanyol. No? Ito ang bahagi ng utak ng tao na responsable para kayo makapagplano. Plano kayo ng plano sa buhay. No? Wamakrahu Allah, Allahu khairun makirin. No? Hindi naman masamang plano, pero sabi nga ni Allah, dapat yung tandaan sa inyong mga sarili, bilang Muslim, si Allah pa rin ang pinaka-higit na mainam magplano. Pero hindi naman tayo masamang magplano, kaya nga kayo nag-abroad. Kasi gusto nyo ng ganito, gusto ko ng ganon, gusto kong bilhin ng ganito, gusto ko para sa mga anak ko, sa pamilya ko, etc. Kasi nagnanais kayo, may mga plano kayo. At ito ay nagmumula sa parte ng lobes ng inyong utak. Kasi ito ang trabaho niya, magplano. Ganon din dito ang operasyon ng pandinig, kaya kayo nakakadinig. Ganon din ang inyong mga mata.
at makaalala ang isang tao. No? Sabi nga ng iba, di ba? Ito daw ang sakit o dito daw tinatamaan ng sakit yung taong nanghiram sa inyo, no? O kaya umutang, no? Subhanallah. Kapag tinamaan ng sakit yung lobes ng utak niya, hindi na maalalang magbayad. Subhanallah. No? Next slide po. Ayan. Ano naman ang cerebellum? No? Ang cerebellum, ito ay siyang nakikipag-koordina. Tinatawag natin to bilang coordinator ng utak, no? Sa pagitan ng utak at bahagi ng inyong mga katawan. Isa rin siyang mahalaga na parte, no? Makikita niyo diyan sa drawing natin yung pinaka-blue part. Maliit siya pero siya ang coordinator, no? Siya ang nagko-coordinate sa parte ng mga katawan niyo kasama ang balat, mata niyo, tenga niyo, no? Siya yung nagko-coordinate at siya ang nagtatapon ng signal sa ating processor, no? Subhanallah. Ito na napakaliit pero ang laki ng trabaho niya. Sabi nga natin kapag ito'y nabagok, no? At ito ay namuan ng dugo, asahan nyo na yung tao makukuma. Next slide po siya. At ano naman ang brainstem? Ang brainstem, ayon sa mga dalubhasa, ito yung bahagi ng utak na animoy ugat o mistulang parang matigas na litid, no? Na siya namang kumukonekta, ito yung humahawak sa utak natin, pakabit papunta sa ating spinal cord, no? Kasi kung hindi ito dudugtong sa spinal cord, paano kayo lalakad? Paano kayo hahawak? Paano nyo yayakapin yung mga hobby nyo, no? Kasi bakit? Hindi nakakonekta yung utak sa spinal cord. Ito ang trabaho niya, subhanallah, no? Kinokontrol nito ang mahalagang tungkulin, tulad ng paghinga, tibok ng puso, pagtulog, at panunaw ng pagkain. Next slide po siya. Ang tanong ng iba, sabi, paano ba ito gumagana itong utak natin? Napakaliit, 1.4 kilogram, no? 2% ng timbang ng katawan ng tao. Bakit ito yung pinakamalagang aparato sa ating katawan? Next slide po siya. Ayan, sabi ng mga dalubhasa na tayo ay merong central nervous system o yung tinatawag nila na CNS, no? Ang utak at ang spinal cord ang binubuo nito. Yung parang litid at saka yung utak natin tinatawag to na central nervous system o CNS. Sila ang dinadaluyan o dinadaanan ng signal. Kapag nagpadala ng signal ang bahagi ng katawan mula sa mata, nakakita kayo, itatransfer yon, no, ng CNS papunta sa processor ng inyong isip o kaya yung tenga. Nakadinig kayo ng tunog o kaya sabihin natin ng musikang haram o kaya sabihin natin ng Quran, kapag nakarinig kayo, yung tunog na yon, dadali nyo ng CNS papunta sa proseso ng utak. Ganon din ang ating mga ilong. Kapag nakaamoy kayo, dadali nyo yung senses na yon papunta sa prosesor ng utak. Para malaman nyo at matukoy nyo kung ano yung naamoy nyo. Adobo ba siya? Pansit ba siya? Sinigang ba siya? Etc. No? At ganon din ang mga balat. Kapag hinaplos kayo, halimbawa, sabihin natin, no, hinaplos kayo ng mga kapareha nyo, no? So nakakaramdam kayo, no? Yung ramdam na yon, napakiramdam ng balat, tatakbo ang signal na ito sa CNS at yung CNS dadalhin sa proseso ng utak nyo para malaman nyo, no? Kaya meron tayong nature ng tao na alam mo kung yung humipo ay kilala mo o hindi. No? Kasi nararamdaman mo yung kilos, natatandaan ng utak, no? Kaya sabi natin, kapag hindi kilala, nagugulat ka, pero kapag kilala mo at kapareha mo yung humipo sa'yo, stay put ka, di ba? Tapos pumipikit ka ba? Subhanallah. Next slide po. Na, sabi natin, pagkatapos ng CNS, nadalhin ang mga signal na ito mula sa mga iba't ibang bahagi ng ating katawan, ang mga impormasyon na to o signal na ito na dumakbo sa 100 billion na ugat na iba'y hindi kita ng mata, ito'y tatakbo at pupunta sa information processor, no? O kaya processor. Parang cellphone nyo, ang laptop nyo, o ang computer, meron siyang processor, no? Tinatawag siyang i5, i7, no? Etc. At kung ano pa. iOS sa iPhone at di ko alam sa ibang cellphone, no? Sabi doon, itong information na to, ipaprocess niya. Kapag natanggap ng bahaging ito, ang signal mula sa bahagi ng katawan na dinala ng CNS, ito ay ipoproseso niya at uuriin niya kung saan bahagi ito ng katawan nang galing. At pagkatapos, i-analyze ng proseso ng utak nyo ang mga signal na ito at gagawa siya ng utos pabalik kung saan siya nanggaling, kung ano yung dapat niyang isagot o reaksyon na bahagi ng katawan. Nagbigay ng halimbawa, sabihin natin, no, halimbawa lang, no, yung asawa niyo, no, nagsabi sa inyo na I love you mahal o I love you darling, I love you bana o kaya I love you sabihin natin na bebe ganyan, no? Na kung saan yung sound na yon at yung itsura nung nagsalita, magta-travel siya punta sa CNS at dadaling yun sa proseso ng isip nyo.
no? O kaya halimbawa sinabi ng ibang mga nagpapaliwanag, halimbawa nag-flying kiss yung asawa niyo sa inyo, no? Kasi halimbawa video call dahil malayo, di siya flying kiss, no? Yung signal na yon na nakita nyo at yung tunog na narinig nyo, no? Tatakbo siya sa CNS at dadalhin to sa processor ng isip nyo. Na kung saan doon ipoproseso yung data na nakuha nila o signal na kita nila at uutusan kayo ng brain nyo kung ano yung dapat yung isagot. Kung dapat ba kayo magsabi na I love you too o kaya kung dapat kayo mag-flying kiss din, no? Yung brain na nag-uutos sa inyo kung anong gawin. Siya ang nagbibigay ng hudyat kung yung bang taong nagsabi sa inyo ng I love you o nag-sign sa inyo ng flying kiss ay kilala nyo o hindi, doon nyo na-analyze. No? Na kung saan sabi nga natin, kapag ang taong ito ay kilala nyo, doon merong maglalabas ng hormone. No? Sa talakay natin. Next slide po siya. Ayan. At ganun din ang hormonal regulation. Ito rin mahalaga. No? Kasi hindi lang dapat signal. Hindi lang dapat uutusan ng ating utak, ang ating bahagi ng katawan, ang kamay, ang paa, ang balat, no? O kaya yung mata, kasi meron tayong tinatawag na eye expression, facial expression, o kaya yung pagngiti ng labi, hindi lamang ganito, no? Na kung saan meron pa tayong bahagi sa ating utak na nag-excrete o naglalabas ng tinatawag natin na hormonal regulation. Masya Allah, no? Subhanallah. Gumagana ito kasama ng ating piraso ng laman na tinatawag nilang glandula, no? Piraso ng maliit na laman. Tulad ng pituitary na ayon sa kanila. Na ito'y naglalabas ng hormone o likido na nagre-regula sa pangmatagalang tungkulin. Halimbawa, sabi natin, no, yung doon tayo sa ating halimbawa, nagsabi yung kapareho nyo, yung asawa nyo ng I love you sa inyo, kaya nag-flying kiss sa inyo. Hindi lang reaksyon ang gagawin nyo, bagkus maglalabas ng hormone yung utak nyo. Sa anong dahilan? Para kung saan, kung kilala nyo at asawa nyo nga yung nagsabi sa inyo ng I love you, mag-excrete siya ng hormone, makakaramdam kayo ng karamdaman. Diba? Napipili na parang kinikilig kayo, no? O kaya na nararamdaman nyo yung kanyang pagmamahal o emosyon. Kaya andun yung feedback na sasabi nyo na I love you too, no? Sabay flying kiss din kayo. Ito yung bagay na ginagawa ng ating isip, subhanallah, no? At ang hormone din ang responsable. Halimbawa, sabihin natin, nakarinig kayo ng bagay na hindi nyo gusto. Nakakita kayo ng bagay na hindi nyo gusto. No? Okay, ayun nga, sabihin natin, halimbawa, kinalabit kayo ng tao na hindi nyo naman makaram. Andun yung maglalabas ng hormone yung utak nyo para mag-create siya ng hormone na pagkagalit, nagagalit kayo kasi hindi nyo bagay yung gusto na narinig nyo, nakita nyo, o kaya ginawa sa inyo. Subhanallah. Ito ay lahat nangyayari sa proseso ng utak. No? Inshallah, puputulin natin dito. Alam natin, marami kayong katanong at nais linawin. No? Siya ka na, pero sabi nga ng ating isang admin na ito ay pang 2 linggong lecture. Puputulin muna natin dito, inshallah. At ibalik natin ang mikropono sa ating Sheikh, sa Kadnan, at sa ating admin. Barakallahu fikum. Ayan. To be continue po yan, no? Abangan nyo. Inshallah. Admin? Sa Kadnan? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Mga sisters, kung meron mang gusto magtanong, paki-assist na lang kung nandiyan si Abla Iman or kung wala naman, ay admin natin ang mag-assist inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisters, kung meron kayong mga questions, and also, please don't forget to fill up yung form, yung Google form regarding this class ni Ustaz Ismail Ricardo, which ipopost ni Abla Sara. Sara? Inshallah. Nawala si Sara. Any questions, mga sisters? Wala? Nakamute. Wala naman, wala pang nagre-raise ng hand siya. Maribet. Yes, Maribet. Maribet. Yes, Sister Maribet. Asan ka ba? Hindi kita makita. Ito. Nakita ko yun. Maribet, paki-unmute mo na lang yung mic mo. Baka hindi ma-unmute Abla dahil si Sarang kumukontrol ng ito. Wala kasi akong access dito si Sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sister Maribel. Yes po. Salamat po. Ustad, mayroon po akong
kasi andito na po tayo sa alkalic, which is Alkalik. yes, alkalic. Isa ito ay ang 99 names of Allah, which is the creator, the maker. So, pwede nyo po ba sa amin, ano ang pagkakaiba? Because Allah, we know that Allah is our creator who created heaven and earth. Pwede nyo po ba idagdag sa amin na kaalaman po, Ustad, about yung, because you mentioned Adam, Yep. Ustad? Opo. Yes. You mentioned Adam. Pwede niyo po ba ano sa amin kung paano nilikha si Adam, how Allah created Adam o compared to Jesus Christ. Pwede niyo po ba ano sa amin po Ustad? Opo. Kung tayo Yun po lang po, ay maraming salamat po ang pagkakaiba po nila. How Allah created. Salamat po. Ano naman po. So, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kung tayo po ay masugid na taga-subaybay ng ating klase, tayo nasa 23rd part na, at kung tayo ay masipag ding magbasa sa ginagawang pre-read ng ating admin, alhamdulillah, barakallahu fiki, na kung saan doon makikita natin, no, sa simula't simula, sinabi natin na ang pagiging khalik ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan karugtong dito ang bari, musawwir, no? At karugtong din dito yung tinatawag natin na badi'us samawati wal ard. Na kung saan ayon kay Imam Sa'di rahimahullah na ang al-bari at musawwir, ito ay merong kinalaman at babalik-balik sa pagiging al-khaliq ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi natin si Allah ang tagapaglalang, naam. Hindi lang siya basta lumalalang, bagkos nagsisimula siya na dito papasok ang pagiging al-bari ni Allah. Nilalang niya si Adam mula sa walang buhay at nilalang niya ito na nagkaroon ng buhay, al-bari. Pagkatapos, papasok dito yung tinatawag natin na al-musawwir. Kasi ayon nga kay Ibn Kathir rahimahullah sa kanyang aklat na Nahayat wal Badaya, dito nakapaloob ang stories of the prophet sa aklat na to, no? Al-Badaya wa Nahaya, no? The beginning till end. Ako saan makita natin si Adam alayhi salam, ayon nga kay Ibn Kathir, na nag-utos si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel na kumuha ng lupa. No? Inutusan niya si Jibril, si Malik, Israfil. Walang tupad do sa hiling ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang utusan niya si Malakul Maut at siya ang kumuha ng lupa. At pagpapatunay dito ayon kay Ibn Kathir na si Malakul Maut, tandaan nyo, never siyang nagpipiled sa utos ni Allah. Kaya ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, idha ja'a ajaluha. Kapag dumating yung araw nyo, yung oras nyo, hindi siya babali sa utos ni Allah. Kukunin ang kaluluwa nyo. Walang tawad, walang lagay. Na kung saan sabi natin, nang kinuha ito, nilagay, dinala to ni Malakul Maut kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi pa sa ulat ni Ibn Kathir sa Badayat wa Nahaya, na ito ay binasa ni Allah at naging putik at inanyuan. Andito na yung musawwir, no? At sabi doon ng kortihan ni Allah, si Adam alayhi salam, ito ay wala pang, sabi natin, wala pang ruh. At ito ay nanatili ayon sa ibang ulat ng Ahlul Kitab na 40 taon nang ganun siya. Sa ibang ulat naman, ng mga Ahlul Kitab, na ito ay 80 years na nakatambay na para siyang maniking. Walang ruh. No? Andun siya. Kaya si Iblis, ar-Rajim, na isinumpa, ay sumusuot dun sa loob ng kinortihan ni Allah na putik. At dito, ayon sa mga pasiron, dito nanggaling ang origin ng pagsapi ng jin sa tao. Kasi nakita ni Iblis na halod ang ating katawan. Totoo naman, kung nakapanood kayo ng iniimbalsa mo, di ba? Tatanggalin yung bito, kayo naman loob nyo. Pag tinanggal na yung halod na yung loob. Kaya yung ibang mga embalsamador, nilalagyan ng dyaryo, bulak para muling tumambok yung tiyan bago tahiin at bago ibenta yung mga organo nyo sa ospital. No? So, ibig sabihin, empty tayo. Nilang siya ni Allah ng ganun. Kung 40 taon, 80 taon, si Allah masakalam. At sabi doon, labas-pasok si Adam, at si Iblis doon sa inanyuan ni Adam. At sabi niya na ang tao pala ay salsaling kalfakar. Sabi doon sa Suratul Rahman. Ibig sabihin, para siyang palayok na empty. Pag kinatok nyo, may tunog. No? Kaya sabi doon ni Iblis na madali talagang pasukan yung tao, lalo kapag hindi nagsasala at walang tahara. Okay? Kasi sabi doon na, nang dumating na yung panahon na bigyan na ng buhay ni Allah, si Adam alayhi salam, nag-utos siya sa mga anghel, no? Ang sabi ni Allah, kapag binigyan ko ng roh tong nilalang na to, magsujud kayo kay Adam. Sabi nga doon sa ayat, pasajudu kullaha illa Iblis. Papasaka ang rabbihi. Ang sabi doon ng
binigyan na ng ruh ni Allah, si Adam alayhi salam, at nagkaroon na siya, ibig sabihin, nagkaroon na siya ng buhay. Kaya makita nyo, kapag yung ruh tinanggal sa katawan, mistula lang kayong laman at buto na wala kayong kwenta na nakahimlay lang dyan, nakahiga lang sa kung saan tabi. Okay? So sabi doon ng binigyan, nagkabuhay siya, nagpatira pa ngayon ang mga anghel. Sabi natin, anong kaibahan nito ni Adam kay Isa alayhi salam? Una, ayon kay Sheikh Ad-Darami. Muli, sabi ko, kung kayo ay masugid na taga-subaybay ng ating lecture, binanggit na natin ng ilang ulit ito sa mga unang buwan ng ating pagtalakay. Sabi natin, si Adam alayhi salam, ayon kay Sheikh Ad-Darami, lumikha si Allah ng kanyang mga nilikha na 4 na bagay na gamit mismo yung kanyang kamay. Ang isa dito, ang trono ni Allah, ang arsh. Ang pangalawa, ang kalam, yung panulat na inutusan niyang sumulat ng lahat mula simula hanggang uli. Ganon din ang tinatawag natin na Jannah o yung hardin ng paraiso. Nilalang ni Allah, magitan ng kanyang kamay. Pang-apat, si Adam alayhi salam. Na ayon nga kay Ibn Umar, radiyallahu an, ayon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito'y bagay na pag-aangat ni Allah sa lahing tao. Dahil si Allah, hindi yan nilalang ang hayop na ginamit niya yung kamay niya. Hindi yan nilalang ang jinn na gamit ang kanyang kamay. Hindi yan nilalang ang anghel na gamit ang kanyang kamay. Tanging tao. No? At sino itong taong ito? Si Adam alayhi salam. Na pagkatangi-tangi niyang nilalang na kung saan ginamit niya pa yung kanyang kamay at inutusan niya pa ang mga anghel na magpatira pa sa kanya. Samantalang si Isa alayhi salam, nilalang lang ni Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi niya lang, akala lahu, kun fayakun. Inutusan niya nga lang si Jibril na iihip sa kwelyo, ayon sa tafsir ng Surah Al-Imran, di ba? Inihip ni Jibril yung ruh sa kwelyo ni Maryam. At ang ihip na ito, ang napaka na ito ay gumapang hanggang pumunta sa kanyang sinapupunan. Na siya naman tanong ni Maryam, how can I have a son when no man has touched me? Paano siya mabubuntis kung wala namang humihipo o sumisiping sa kanyang lalaki? At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, faqala lahu kun fayakun. At sinabi niya at maging. Inihip yun ni Jibril, sumuot sa kanyang sinapupunan at naramdaman niya na yung kanyang tiyan na muharrara. Ibig sabihin, meron na siyang parang gumagalaw-galaw at mainit yung kanyang tiyan. No? Ito ang kaibahan, napakalaki, napakalayo. Si Adam alayhi salam, sabi natin, ang nilalang ni Allah subhanahu wa ta'ala na bilang ninuno ng mga tao, nilalang niya sa magitan ng kanyang kamay. Si Isa hindi. No? Inihip lang yung rosa, kanyang sinapupunan ng kanyang ina. Si Adam alayhi salam, hindi siya iniluwal sa puwerta ng nanay. Samantalang si Isa, oo. No? Si Isa alayhi salam, meron siyang nanay, pero si Adam, nanay, tatay, wala. Makita yung kaibahan ang dami, no? At sila ang ating babanggitin, inshallah, para bigyan natin ang karapatan naman ng iba para makapagtanong. Barakallahu fiki wa jazakumullahu khairan. Maraming salamat, Ustad. Jazakumullahu khairan po sa explanation. Maraming salamat. Thank you so much. Wala pang naman. Alhamdulillah. Sana magtatanong. Any other questions, mga sisters? Also, nakapost na sa chat group na ito yung Google form na pwede ninyong answeran. Ganon din, pareho rin yung sa nakapost din sa GC ng 99 Names of Allah. Pero pinaano ko na rin dito sa chat dito ngayon ongoing. Kung gusto niyo lang sumagot, you can do so. So wala na mga questions. Pwede nang i-close ni Ustad Adnan. Nabisi na sila. Okay na? Wala na yata. Yeah, Ustad Sismay, okay na ba? Okay na mga sisters, maybe inshallah nag-benefit tayo o nakinabang tayo lahat sa lecture na sa panayam nating sa araw na ito ayon sa pagpapaliwanag ni Ustad Ismail Aicardo. And subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dagdag ko lang sis, inshallah, para makatulong inshallah kasi po may nangyari na ito sa atin at nangyari pa ulit sa mga kalalakihan dito sa ating grupo ng mga estudyante na mayroon po muling na yumao dito sa Pilipinas na kabrother natin at siya ay na-imbalsa mo po ulit. Siya ay aktibong estudyante ng JDC at siya ay nakauwi na at siya ay hindi pinahintulutan ng kanyang may bahay na ilibing
ng katulad ng Islamikong pamamaraan. Kaya muli po, paalala, reminder sa inyong lahat, ganon din sa amin siyempre, na unang-una sa lahat yung last will and testament, hindi lang po yun. Actually, yung tamang pamamaraan nun ay naituro na siguro sa inyo ni Abla, pero ang mahalaga po nun ay naipaliwanag din yun sa inyong pamilya, lalong-lalo na yung mga sisters natin na nandyan, ang pamilya nila ay nasa Pilipinas, ang immediate family nila ay hindi pa Muslim, sila ang may karapatan kung ano man ang mangyari sa inyo dyan na mag-decide. Kasi tinatanong po yan ng consulate kung sino yung magdi-decide ng inyong bangkay, uuwi o hindi uuwi, ay sila yung immediate family ang magde-decide. Kung ang immediate family niyo ay hindi pa Muslim, ay kailangan magkaroon sila ng malinaw na instruction mula sa inyo bukod po doon sa kasulatan na ebidensya na yun ay last will and testament ninyo, kung anong gagawin sa bangkay ninyo, kung naway layo naman tayo ng Allah na bawian kayo ng buhay dyan, na nandiyan kayo. Pero mas maganda ho na naipaliwanag sa kanila at nakita rin nila, dapat especially yun na kung gaano kayo kasinsiro sa Islam, na nire-remind nyo sila bilang mga immediate family kung anong ginagawa ninyo bilang Muslim, na kayo ay active at practicing Muslim, para malaman din na kayo ay sincere doon sa inyong sa ating relihiyon. Malaking bagay ho yun. Hindi yung bibigyan nyo lang sila ng last will and testament, then hindi naman nakikita at di naman nila naririnig sa inyo yung mga pamamaraan sa Islam o yung pagpapaliwanag nyo sa Islam or yung ginagawa niyo bilang Muslim. Napakahalaga nun para sila ay magkaroon ng seryosong pagtugon doon sa inyong iniwan. So nawa ay ito po ay magbigay muli sa atin ng aral dahil nangyari po muli. Excuse me, Ustad Adnan, meron yatang bagong panukala ang NCMF. Parang nagbigay sila ng additional patungkol doon sa yung Republic Act na regarding sa burial, yung Burial Act. Parang may meeting sila last 2 days ago yata yon, at may mga additional doon, may mga additional provisions silang nilagay. Hindi ko pa lang nababasa inshallah. We'll see, I'll check. Tama po yun, Abla, pero yung pong sa sitwasyon po ng mga sisters natin dyan, tulad na banggit natin, napakahalaga po no na meron kayong ginagawa. Dahil bukod pa po dun sa lagi nating isasama sa dalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na bawian tayo ng buhay sa mundong ito, na tayo ay nasa kalagayan ng Islam o Muslim, matutuwid na mga Muslim, at nasa gawain o sitwasyon na tayo ay gumagawa ng ibadah, ay kalakip po yun. Pero siyempre yung aksyon natin ay napakahalaga na ito ay sinasabuhay natin upang ito ay matugunan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, Yun lang sandali po at, lang, Ustads. sige po. Parang may pahabol na merong magtanong. Yes, Shelo, Halima? Halima, pwedeng Halima? Kasi ito, bihira din siya magtanong. Yes, Halima? Opo. Tsaka Abla, meron nagtataas daw, di raw makapagtaas ng kamay. Hindi raw alam kung paano. Dito ko lang si chat. Hindi. Si Shelo, Halima. Sister Halima, may question ka? I-unmute mo na lang. Di ko kasi siya makita dito sa Abla Sara, ma-assistan mo ba? Si Halima o si Shelo? Si Sister Shelo. Oo, meron daw siyang tanong. Pwede na, naka-unmute po siya. Naka-unmute na siya? Andito po siya, oo. Yes, Sister Shelo. Halima. Nag-on off din siya. Mahina siguro Sister ang Shelo, pwede mong i-unmute ang microphone? Hindi daw niya ma-unmute. Hindi mo ba ma-assistahan niya, Sarah? Naka-open po, Abla Iman, yung sa atin. Hindi po yung nakalock. Okay. So sila po ang mag-unmute nun, Abla Iman. Hindi po tayo. Sige po. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Parang ito mo Tanong ko lang po, Ustad, about sa nabanggit doon sa pangalan ng Allah na kaaya-aya pag magdua ka, gamitin mo yun. For example, Ustad po, sa pangalan na Al-Khaliq at saka yung Al-Mutakabir,
paano mo gagamitin? Pwede mo akong mabigyan or kami mabigyan ng way na pagdua na gamit ang pangalan na yun. Yun lang po. Maraming salamat. First time niyo pong umatin sa amin, sister? First time niyo pong lumanap? Minsan po kasi Ustad late ako kasi busy ako sa work ko. Bihira lang ako maka-attend on time po. Pasensya na po. Actually, request ko ng ating founder, no, na ito ay magbigay tayo ng guidance sa gamitin at sinabi natin na ipopost natin dito sa ating chat group. Basta sumubaybay kayo dito, no? Kasi inuuna natin i-explain para kilalanin o mas makilala ng bawat isa yung bawat pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ano ang hikmah dito, ayon nga kay Sheikh Al-Badr, na siyang sumulat o nagtafsir ng aklat, sabi niya, ang pag-aaral natin ay hindi tayo tuturuan ito na kung paano lang tayo basta magdua. Kasi ang pagkilala at pagkakatuto sa pangalan ni Allah is not a merely ng pagme-memorize lang, na para lang siyang bulaklak lang dila. Ito ay pagkilala. Kapag nakilala natin si Allah, ay kikilos tayo ayon dito. Inshallah, iuhuli natin yung part na yan, no? Sabi nga natin, halimbawa, ang pagkakaloob natin ng Al-Khaliq, Musawwir, Al-Bari, ito sa pinapayo ng mga scholar na para doon sa mga nahihirapang magkaroon ng anak, no? Inshallah, sa lahat naman tayo siguro may anak, no? Sabi natin na, halimbawa na nahihirapan kayo magkaroon ng anak, hihilingin nyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iduduan nyo kay Allah subhanahu wa ta'ala, o Allah, huwag na kayo mahirapan, baka magkapilipilipitan dila nyo pag-Arabic. Si Allah subhanahu wa ta'ala, naiintindihan ang lahat ng lingwahe. Ang mahalaga, maunawaan nyo kung ano yung pangalan ni Allah. Tulad ng Al-Khaliq, ano bang kahulugan nito? Tagapaglikha. At ang tagapaglikha, sabi natin, konektado dito ang Al-Bari na siyang nagpapasimula ng nilikha. From something into being. At Musawwir, ano yung Musawwir? Nagbibigay ng anyo. Gamitin mo, Ya Allah, na ikaw tagapaglikha, na nagsisimula ng paglalang. Pagkalauban mo po ako ng anak at anyuan mo siya ng kaaya-aya sa aming mga mata bilang magulang. Papasok din yung Musawwir doon. Maunawaan ng mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang katangin ayon kay Sheikh Al-Badr ang isa sa pinakamahalaga at mabigat na kung bakit natin tinatalakay ang bagay na ito. Inshallah, yung pagdudua at paggamit itong pangalan na ito ay napakaliit ng porsyento na bagay patungkol sa pag-aaral. At inshallah, ipapadala natin dito sa group chat. Later on, no? Inshallah, unahin natin itong pagkilala sa kanya at pag-unawa sa mga pangalan na ito para alam nyo kung paano tayo kikilos at mamumuhay bilang Muslim na naaayon sa magaganda at pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. I hope naintindihan po to, sister, no? At suggest ko lang sa inyo, panoorin yung mga nauna nating video kung hindi kayo naka-attend at basahin yung hands out na ginawa ng ating admin para mas lalong lumawak yung ating pag-unawa, no, at pagkakatuto sa ating pinag-aaralan. Barakallahu fiki, inshallah. At back to you, Sister Iman. Nakalabas na ata si Abla Iman, Ustad. May tanong sige dun po. si sister sa chat box. Siguro sa GC na lang po i-reply. Wala daw Muslim dun sa Pangasinan. So hindi ko alam ano yung tanong niya doon. So i-clear mo na lang, sister. Send mo sa ating GC kasi yung time natin is tapos na. Alhamdulillah. Jazakallah khairan, Ustad. Alhamdulillah. Padnan? Tapos na raw tayo. Okay na po. Nabanggit na rin ni Abla Iman yung Kafaratul Majlis. Inshallah tapos na at iduan na lang natin, idalangin na lang po natin lagi kay Allah subhanahu wa ta'ala na lagi niya tanggapin yung ating pag-attend, pagdadalo sa ganitong pag-aaral at idua din po natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na pagkaluban pa niya tayo ng marami pang oras, panahon, kakayan at tsansa na patuloy nating ay pagpatuloy ang topic na ating tinatalakay. At idalangin din po natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na gawin niyang madali, magaan at maging kapakipanabang sa ating lahat kung ano man yung natutunan natin sa ating pag-aaral ng topic na ito at ibilang din niya tayo sa laging nagpapasalamat, humingin tawad at nagbabalik loob sa kanya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahabol, Sister Jocelyn, isend mo na lang yung yung tanong mo sa GC, okay? Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.